Welcome sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ang layunin po namin ay hindi makapanakit ng damdamin ng iba, kundi makapagturo ng karagdagang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng tamang paghahati. Rightly Divided number 4. Israel at ang katawan ni Kristo, isa ba o magkaiba? Mga talata, Unang Korinto Kabanatang 10:32, Roma Kabanatang 11, talatang 25 hanggang 27, Efeso Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 16, Efeso Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Katotohanan, isa sa mga pinakamahalagang tanong sa pag-aaral ng Biblia ay ito: ang Israel ba at ang Iglesia, katawan ni Kristo, ay isa lamang? Marami ang naniniwalang pinalitan na ng Iglesia ang Israel sa plano ng Diyos. Ngunit ano ang sinasabi ng kasulatan? Isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong maging kadahilanan ng ikatitisod ng mga Judyo, o ng mga Griego, o ng Iglesia ng Diyos. Unang Korinto Kabanatang 10, talatang 32. Pansinin na binanggit ni Pablo ang tatlong magkakaibang grupo, mga Judyo, Israel, mga Griego o Gentil ang Iglesia ng Diyos, ang katawan ni Kristo, hindi niya sila pinagsama bilang isang grupo. Sa Roma Kabanatang 11, sinabi rin ni Pablo na hindi pa tapos ang programa ng Diyos para sa Israel. Mayroon lamang silang bahagyang katigasan hanggang sa pumasok ang kapuspusan ng mga Gentil. Ipinapakita nito na may hiwalay pa ring layunin ang Diyos para sa bansang Israel. Right Division Insight: sa panahon ngayon, ang Diyos ay bumubuo ng katawan ni Kristo, na binubuo ng mga Hudyo at Gentil na naging isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang hiwaga, mystery, na inihayag kay Apostol Pablo, na ang mga Gentil ay mga tagapagmana na kasalo. Efeso Kabanatang 3, talatang 6. Ngunit hindi nangangahulugan na pinalitan ng katawan ni Kristo ang Israel. Sa halip, pansamantalang isinantabi ng Diyos ang kanyang programang pangpropesya para sa Israel habang isinasagawa niya ang dispensasyon ng kanyang biyaya. Kapag natapos ang layunin ng Diyos sa katawan ni Kristo, ipagpapatuloy niya ang kanyang ipinangakong programa para sa Israel. Application: kapag hindi natin nakikita ang pagkakaiba ng Israel at ng katawan ni Kristo, madaling mapaghalo ang mga pangako, kautusan, at pag-asa na ibinigay ng Diyos sa magkaibang programa. Ngunit kapag hinati natin ng matuwid ang salita ng katotohanan, makikita natin ang pagkakaisa ng buong plano ng Diyos nang walang pagkalito. Hindi tayo nawawalan ng paggalang sa Israel. Hindi rin natin inaangkin ang mga pangakong hindi para sa katawan ni Kristo. Sa halip, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng makalangit na pag-asa kay Kristo. Tekyaway, ang Israel at ang katawan ni Kristo ay parehong bahagi ng dakilang plano ng Diyos, ngunit hindi sila isang programa. Ang Israel ay may mga pangakong may kaugnayan sa kaharian at sa lupa. Ang katawan ni Kristo ay may makalangit na pagkatawag at pag-asa, ayon sa hiwagang ipinahayag kay Apostol Pablo. Ang pagkilala sa pagkakaibang ito ay hindi naghahati sa Biblia. Ito ang tumutulong upang maunawaan natin ang Biblia ayon sa pagkakapahayag ng Diyos. Paanyaya sa pag-aaral, hindi namin hinihiling na paniwalaan nyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasan nyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea Gawa Kabanatang 17, talatang 11, na masikap na nagsiyasat ng mga kasulatan upang makita kung gayon nga ang mga bagay na ito. Naway ang ating pinakamataas na otoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao, o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Key truth: hindi pinalitan ng katawan ni Kristo ang Israel, magkaiba ang kanilang pagkatawag sa loob ng isang plano ng Diyos. At kung nagustuhan mo ang ganitong video, maaari po bang maglambing sa iyo ng subscribe, like at share po. God bless sa iyo.